5 buwan nang pinahihirapan ng sapi si Maxine. 3 pari na ang lumapit sa kanya, pero bigo ang mga ito na mapaalis ang demonyo sa kanyang katawan. Ayon sa albularyong nakausap nila, isang ancient demon daw ang nasa loob ng katawan niya. Mas matanda pa ito sa lahat ng mga demonyong nakasulat ngayon sa kasaysayan. Kaya naman, walang nakakaalam kung ano ang maaaring makadaig dito. At dahil hindi ito tinatablan ng mga karaniwang pangontra sa sapi, hinuha ng albularyo ay baka natutunan na nitong makibagay sa mundo ng mga mortal. Maaaring nagtago ito ng mahabang panahon para pag-aralan ng lahat ng mga pangontra dito, hanggang sa makahanap ito ng pananggalang doon. Ano na kaya ang pwede nating gawin kay Maxine kung pati mga pari walang magawa para sa kanya? May paraan pa kaya para manumbalik siya sa dati? Naiiyak nang sabi ni Marita, ang ina ni Maxine. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Marita. Hindi natin susukuan ang ating anak. Kahit anong mangyari, makakahanap pa rin tayo ng pag-asa. Manalig ka na lamang at tibayan mo ang iyong loob. Sagot naman sa kanya ng asawang si Romulo. Lagi ko namang tinitibayan ang loob ko, Romulo. Hindi rin ako nagkulang ng dasal at pagpunta sa simbahan. Pero ilang buwan nang nagkakaganito ang anak natin. Sobrang lala na ng lagay niya. Parang hindi na siya tao. Masisisi mo ba ako kung mapanghinaan man ako ng loob? Hinagod ng lalaki ang kanyang likod. Saka nito pinunasan ang kanyang luha. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para matulungan ang ating anak. Kahit hindi na ako matulog sa paglilibot lang sa iba pang lugar, gagawin ko. Makahanap lang ng tao o grupong pwedeng makapagpaalis sa mabagsik na demonyo sa katawan niya. Pagkatapos nilang mag-usap, sinubukan pa nilang puntahan ang kwarto kung saan nakakulong si Maxine. Pero hindi na sila tumuloy sa loob. At kahit hindi pa nila nabubuksan ang pinto, dinig na nila ang pagwawala nito. Makakapal na ang mga kadena ang ginamit nila rito, kaya hindi ito makakawala doon. Ngunit lubhang napakalakas nito. Katunayan nga, 3 na sa mga katulong nila ang napatay nito. Bukod kasi sa pambihirang lakas na taglay nito, nagbubuga na rin ito ng itim na likido na sa oras na tumama sa tao ay nalulusaw agad ang kalahating katawan nito. Ganoon ang nangyari sa 3 nilang kasambahay noong unang buwan ng sapi nito. At habang tumatagal, palala pa yun ng palala. Hanggang umabot sa puntong buga na ito ng buga ng likido, kahit walang tao. Kung sisilipin nga ang silid nito, punong-puno na yon ng itim na likido. Kaya nga hindi sila basta-basta makakapasok doon ng walang makapal na protective gear. Sobrang tapang kasi ng likidong binubuga nito at kayang tumunaw ng katawan ng tao sa loob lamang ng ilang segundo. Napaiyak na lang muli si Marita at napasandal sa dibdib ng asawa. Nais man nilang makita ang anak, ayaw din nilang masilayan ng tumitindi nitong kalagayan. Labis siyang nasasaktan at parang dinudurog ang puso niya tuwing makikita ang itsura nito. Ibang-iba ito sa mga taong sinapian sa kasaysayan. Literal na nag-iba rin ang katawan nito. Hindi na kayang ipaliwanag ng utak ni Marita kung ano ang naging itsura ng babae. Basta sobrang nakakatakot at kahit sa imahinasyon ay hindi na naisin ng sino man na makita. Kaya naman, iniwanan na lang muna nila ang kwarto nito at nagbalik na sila sa kanilang silid para magpahinga. Mamayang madaling araw ay gigising pa si Romulo para maghanap ng panibagong tao na makakatulong sa anak nila. Isang araw, may isang grupo na dumating sa bahay nila. 5 ang bilang ng mga ito
at lahat sila'y pawang nakaitim na kasuotan. Nangunot pa ang noo ni Romulo dito dahil kakaiba ang kasuotan ng grupo. Bukod sa may itim silang make-up ay punong-puno rin ng kolorete ang kanilang mga muka at pananamit. Ang higit na pinagtataka nilang dalawa, may dala-dala ding instruments ang mga ito gaya ng gitara, drum, bass at iba pang ginagamit sa mabibigat na tugtugan. "Sino kayo?" Napilitang tanong ni Romulo sa mga ito. Ang lalaki sa gitna ang nagpakilala sa kanila. Matangkad ito, may kapayatan pero maganda ang hubog ng katawan. Halatang nasa mid-20s pa lang ito. At kahit wala silang alam sa fashion sense ng mga ito, ay hindi nila maitatangging may itsura ito. "Ako nga pala si Raizo, ang lead vocalist nila," sabi nito sa kanila. "At ito naman ang mga kasama ko, sila Matthew, Johnson, Damien at King." Nangunot ang noo ng mag-asawa at nagkatinginan. "Lead vocalist?" Sambit pa ng babae. "Banda po kami. Ang pangalan ng banda namin ay Black Demonium." Lalong binalot ng pagtataka ang dalawa. Ano ka mo? Black Demonyo ba ka mo ang binanggit mo?" "Heavy metal band po kami. Hindi nga lang po kami sikat pero marami na kaming nagawang original compositions." Napakurap si Romulo. Animoy pilit iniintindi ang sinasabi ng lalaki. Teka lang. Banda kayo kamo? Tumutugtog kayo, ganun ba?" "Opo," sagot naman sa kanila ni Matthew. "Madalas po kaming sumasali sa mga rock festival dito sa bansa." Singit naman ni Johnson. "Teka nga lang, kung mga banda kayo, anong ginagawa nyo rito?" Kunot noong tanong sa kanila ni Marita. "Nandito po kami para tulungan ng anak nyo," sagot sa kanila ni Damien. "Ano?" Pag-uulit sa kanila ni Romulo. "Nabasa po namin sa dyaryo yung panawagan nyo. Naghahanap kayo ng magaling na paranormal expert para matulungan ng anak nyong may sapi, tama po ba?" "Oo, tama. Pero bakit kayo nagpunta rito? Hindi naman banda ang hinahanap namin," sagot dito ni Marita. "Yun na nga po ang dahilan kaya kami nagpunta rito. Kami na po ang grupong hinahanap nyo. Opo, banda po kami, pero hindi nyo na itatanong. Mga paranormal expert din kami at ginagamit namin ang aming pagtugtog at pag-awit para magtaboy ng mga masasamang espiritu at mga demonyo sa paligid." Paliwanag sa kanila ni Raizo. "At marami na po kaming napaalis na mga nilalang noon. Ilang haunted house na ang natahimik dahil sa amin. At marami na ring mga kaluluwa ang nailagay namin sa payapa." May pagmamalaki namang sabi ni Johnson. "Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo? Kayo ba ay nanloloko lang? Alam nyo, wala kaming panahon sa ganitong bagay. Hindi kami nakikipagbiruan ha. Gusto nyo bang tumawag kami ng barangay para maipadampot kayo?" Biglang sigaw sa kanila ni Marita. "Maghunos dili po kayo, ginang. Hindi rin kami nakikipagbiruan. Hindi nyo pa nga kami nakikita at nasusubukan hinuhusgahan nyo na agad kami. Paano mas mukha pa kayong demonyo sa anak ko? Tignan nyo nga yung mga suot nyo. Tapos ano yung mga nakatatak sa damit nyo? Ulo ng demonyo? Ni Satanas?" Ito po. Logo po ng banda namin ito. Ito po ang official logo ng Black Demonium." Casual na sagot ni Matthew. "Yun na nga paano kayo makakapagpaalis ng demonyo kung pati kayo mga formang demonyo rin? Tignan nyo yung mga itsura nyo. Itim ang mga mata, itim ang labi, nakataas ang buhok, at kung ano-ano pang matatalim na alahas ang nakasalpak dyan sa katawan nyo. Baka lalo lang madagdagan ng sapi ng anak ko sa inyo."
Grabe naman po kayo, Ginang. Hindi naman po kami ganon. Tila nagpapaawa pang sagot ni King. Pasensya na pero makakaalis na kayo. Wala kaming panahon sa inyo. Salamat na lang. Biglang hinawakan ni Romulo ang kamay ng asawa. Sandali lang, Marita. Bakit hindi natin sila subukan? Narinig mo naman ang sinabi nila, di ba? May kaalaman din sila sa pagtataboy ng mga salot. Subukan lang natin sila. Wala namang mawawala eh. Hay naku, Romulo. Huwag mong sabihing magtitiwala ka sa mga yan. Tignan mo nga ang mga pagmumuka. Gusto mo bang madagdagan palalo ang demonyo sa katawan ng anak natin? Marita, alam kong mahirap ipaliwanag pero hindi naman siguro sila magsasayang ng panahong pumunta rito. Kung wala silang alam, di ba? Subukan muna natin sila. Ako na ang bahala. Oras na may gawin sila, ako mismo ang magpapadampot sa kanila sa barangay. Ipagkatiwala mo na lang sa akin ito. Biglang nagbitaw ang babae. Pwes, magsama-sama kayo. Anito sa galit na boses at tinalikuran na sila. Napalunok na lang ang grupo at napayuko. Humarap naman sa kanila si Romulo at ngumiti. Pero nangingibabaw pa rin ang pagiging seryoso ng aura nito. Pagbibigyan ko na kayo. Siguraduhin nyo lang na hindi masasayang ang pagkakataong binigay ko sa inyo. Maliwanag. Napangiti ang banda. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi namin kayo bibiguin. Confident pang sagot ni Raizo sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, pinapasok na niya ang mga ito sa bahay. Dinala niya ang mga ito sa isang silid sa ikalawang palapag. Nasa pinakadulo yon ng pasilyo. Madilim na roon dahil walang ilaw. At pagkarating nila sa pinto, doon pa lang sila huminto at muling humarap sa kanila si Romulo. Nandito sa silid na ito ang anak naming si Maxine. Alam niyo naman na siguro ang kalagayan niya, di ba? Nakasulat na lahat dyan sa dyaryo. Pero hindi muna kayo pwedeng pumasok. Hintayin niyo ko rito at ikukuha ko lang kayo ng mga isusuot niyong damit. Nagbubuga ng nakamamatay na likido ang anak ko. Kailangan niyo ng proteksyon. Hindi na po, sir. Biglang awat dito ni Raizo. Magtiwala lang po kayo. Hindi na namin kailangan ng proteksyon. Handa na po kaming pumasok. May ilang segundong hindi nakasagot si Romulo dito. Parang gusto niyang mainis, pero naalala niya na siya rin pala ang nagpapasok sa mga ito sa bahay nila. Kaya napakamot na lang siya ng ulo at nagtirik ng mata. Basta siguraduhin niyo lang na may mapapala talaga kayo. Kapag nabugahan kayo ng likido, hindi na namin sagutin ang pagpapalibing sa inyo. Ipapadiretso ko lang kayo sa morgue at bahala na ang ospital kung anong gagawin sa katawan nyo. Maliwanag. Pananakot pa niya rito. Tumangulang ang grupo na tila walang katakot-takot sa mga sinabi niya. Makalipas ang ilang sandali, binuksan na nga ni Romulo ang pinto gamit ang susi. Pagkatapos ay sinenyasan nito ang grupo sa kanyang palad na pumasok na sa loob. Pagkapasok naman ng 5, muling isinara ni Romulo ang pinto. Takot pa rin siyang pumasok dahil baka muling magbuga ng nakamamatay na likido ang anak nila at ayaw niyang madamay. Hindi na iwasang magulat ni Raizo nang makita ang babaeng si Maxine. Punong-puno ng itim na ugat ang katawan nito. Lagas na ang maraming bahagi ng buhok at tinubuan din ng malahalimaw na mga kamay at muka sa iba't ibang parte ng katawan. Mga maliliit na kamay at muka na galing sa isang halimaw. Hindi na rin pantay ang laki ng mga kamay at paa nito. Lawlaw na ang isang dibdib. Mas lumaki ang kabilang mata at nilalabasan ng nabubulok na likido ang tenga. Iba na rin ang boses nito. Parang boses ng isang sinapi ang hayop. At tuwing magsasalita ito, ibang lingwahe ang lumalabas sa bibig.
Hindi nila maintindihan kung ano, pero alam nilang sinaunang lingwahe pa yon. Nagwala agad ito nang makita ang presensya nila. Pagkatapos ay nagbuga ito ng itim na likido sa harap nila. Agad na umiwas ang 5. Maya-maya may inilabas si Raizo sa bag niya. Isang hilaw na karne ng manok yun na binili niya sa palengke. Hinagis niya ito sa babae at sa kanilang sorpresa, biglang kumalma ang babae habang pinapapak ang karning yun. Ganoon ang ginagawa nila tuwing makakaengkwentro ng taong may sapi. May nakapagsabi kasi sa kanila na kumakalma daw ang isang taong sinapian kapag binigyan ito ng hilaw na karne o dugo. Dahil gustong gusto raw ng mga demonyo ang amoy at lasa ng mga ito. Habang pinapapak ni Maxine ang karne, agad na inayos ng banda ang kanilang equipment. Itinayo na nila ang daladalang sound system at ikinonekta na rin ang mga wire ng mga instrument nila doon. Ngunit bago pa man maubos ni Maxine ang karne, naagaw agad ng atensyon nito ang munting tugtog na kumawala sa gitara ng isang miyembro. Napatitig ito sa banda. Mariinding nakatitig ang banda sa babae. "Handa na ba kayo?" tanong ni Raizo sa mga kasama. Ilang sandali pa, nagsimula ng kumanta si Raizo at sa kanyang pag-awit, nagsimula na rin ang tugtog ng gitara na sinundan ng bass, ng keyboard at di kalaunan ng drums. "Sa ngalan ni Jesus, kami ay tumitindig sa iyong harapan upang kami ay pakinggan. Demonyong nasa loob ng katawan, pakinggan mo ang awitin kong ito." Mabilis na dumagundong ang silid sa kanilang awitin dahil sa daladala nilang sound system na talaga namang napakalakas. Pati si Maxine nagulat at napaatras sa nangyayari. Litong-lito ang babae. Larawan ito ng pagtataka sa ginagawa ng 5. Pero sa sandali ding yun, tila tinatablan ito ng awit. Nagsimula itong magtakip ng tenga na parang naiingayan sa tugtog. Pati ang mag-asawang Marita at Romulo nagulat din sa awiting narinig nila mula sa loob ng silid. Nasa labas lang sila at nakabantay, pero hindi nila naiwasang mapalundag at mapatakip ng tenga ng umuga ang paligid. Dahil sa lakas ng mabibigat na tugtog ng bandang Black Demonium. Nangunot ang noo ni Marita sa mga naririnig mula sa lead vocalist. Agad nitong nilingon si Romulo na tila naririndi rin sa naturang kanta. "Ano ba naman yan, Romulo? Bakit mo pa kasi sila pinapasok? Sinasabi ko na nga ba wala talagang matinong gagawin ng grupong yan." "Tumahimik ka muna, Marita. Hayaan muna natin sila. Huwag nating husgahan agad." "Anong wag husgahan agad? Tignan mo naman ang ginagawa. Baka lalo lang magdiwang ang demonyo niyan sa loob ng katawan ni Maxine dahil sa tugtugan nila na pang satanista. Mga siraulo talaga." Samantala, nagpatuloy pa rin ang pag-awit at pagtugtog ng bandang Black Demonium sa silid. Habang tumatagal, pabigat pa ng pabigat ang kanilang tugtugan. At ang boses naman ni Raizo ay palalim ng palalim. Parang nagiging boses demonyo na rin ito. Nagiging matalim yun sa pandinig at kahit mga tenga ni Maxine ay tila nasusugatan sa talim at lalim ng boses nito. "Demonyo, tinatawagan kita. Lumabas ka. Bitawan mo ang kaluluwa niya. Ako ang huhusga sa'yo. Ako ang bibitay sa ulo mo. Ako ang puputol sa sungay mo." Hindi na nakatiis si Marita. Hindi na talaga niya kinakaya ang mga naririnig niya. Napadukot na siya ng cellphone sa bulsa. "Ayoko na. Tatawag na ako ng barangay. Ipapadampot ko na ang mga yan. Nagpapasok ka ng adik sa bahay nating ito." "Teka lang, Marita. Huwag ka naman padalos-dalos. Sandali lang." Agad inawat ni Romulo ang asawa. "Sa ngalan ni Jesus,
Lumayas ka, demonyo! Sa sobrang bigat ng kanta at tugtugan, pati si Maxine ay napahedbang na rin sa kamang hinihigaan. Nagwala ito na parang hayop, sinabayan ng malutong na sigaw o iskrimo ni Raizo at inalog-alog din ang ulo. Makalipas ang mahabang sandali, unti-unting nilabasan ng usok ang bibig ni Maxine, kasabay ng paglabas ng itim na likido. Patuloy pa rin sa pagkanta at paghedbang sina Raizo at habang ginagawa nila yon, yumayanig na rin ang paligid nila. Maya-maya pa, tuluyang lumabas ang itim na usok sa katawan ni Maxine. Saka ito bumagsak sa kama at nawalan ng malay. Nang makita na ni Raizo ang itim na usok, agad silang huminto sa pagdugtog at itinapat dito ang suot niyang kwintas. Isang baliktad na triangulo yon na may mata sa gitna. Unti-unting hinigop ng kwintas na yon ang itim na usok hanggang sa manumbalik ang kapayapaan sa paligid. Hindi makapaniwala sina Marita at Romulo nang makitang maayos na ang lagay ng anak nila. Bumalik na sa normal ang itsura at katawan nito. Tumubo agad ang buhok at nawala na rin ang maliliit na kamay at muka ng halimaw na tumubo sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. May malay na rin ito ng mga oras na yon pero nanghihina pa. Yakap-yakap ito ni Marita. Salamat sa inyo. Pasensya na kung pinagdudahan namin kayo. Hindi namin akalain na mapapagaling nyo nga ang anak namin. Maraming salamat talaga. Wika ng ina sa banda. Lumapit naman si Romulo sa mga ito at nag-abot ng bayad. Heto na nga pala ang kapalit sa pagpapagaling nyo sa anak namin. Gaya ng napag-usapan, dinagdagan ko na rin yan. Good luck sa karir ng inyong banda. Sana'y marami pa kayong matulungan. Ngumiti naman ang 5 grupo dito. Salamat din po sa tiwala. Sabi ko naman sa inyo hindi namin kayo bibiguin. Pagkaalis ng banda, muling niyakap ng mag-asawa ang kanilang anak na sa mga sandaling yun ay nagawa na ring ngumiti at nagbalik na ang alaala. Samantala, sa isang tagong benyo ay nagkakagulo sa sigla ang mga tao. Humihedbang ang kanilang ulo. Namumula ang muka at mata. Nagpapawis ang leeg at para silang nakahit-hit ng mataas na level ng droga. Sa entablado kasalukuyan namang tumutugtog ang bandang Black Demonium. Karamihan ng mga kanta nila naglalaman ng liriko na may pagkakatulad sa mga Christian songs. Pero ang pinagkaiba, pang heavy metal naman ang instrumental nila. Ang tawag nga nila sa kanilang genre ay holy metal. Habang tumutugtog sila sa entablado, patuloy na nawawala sa sarili ang mga audience nila. Ang iba ay nilalabasan na ng dugo at itim na likido, pero sige pa rin sa paghedbang ng ulo. Lingid sa kaalaman ng lahat, naglilibot sa iba't ibang lugar ang Black Demonium para manguha ng mga ligaw na kaluluwa, espiritu, maligno, engkanto at kahit mga demonyo. Ikinukulong nila sa itim na kwintas ang mga elementong nakukuha nila. Pagkatapos ay inililipat nila ito sa ibang tao para gayumahin ang mga ito na pumunta sa mga concert nila. Dahil hindi sila sikat at palagi ring nare-reject sa mga record companies, napilitan silang gumamit ng kapangyarihan ng dilim para makahikayat ng mga tao na makinig sa mga kanta nila at manood sa kanilang mga pagtatanghal. Tulad ng gabing yon, ginamit nila ang demonyong nakuha mula sa katawan ni Maxine para manggayuma muli ng maraming tao na kanilang dinala sa venue na yon. Kaya naman lahat ng mga tao roon ay pawang abnormal dahil yon sa mga elementong nasa loob pa rin ng katawan nila. At habang kumakanta ang lead vocalist na si Raizo, biglang umilaw ng kulay pula ang kanyang mata.
Tanda ng pagsilang ng panibagong hybrid ng kadiliman.